like you to be the head of a team, kung sino yung in command. Dapat nandoon ka. Stick with the guy. Make sure cover everything. Body language. Inside the vehicle. Radio. Vehicle 1, ano nang status over? Do not relax. Yung dalawa dito, at least confirmed to be armed. Go, go! Barangay Paklasan Oriental, Mindoro. Isang tahimik na barangay sa tabi ng Pacific Ocean. Pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng mga residente dito. Subalit sa kabila ng katahimikan, isang panganib ang nakaakbang sa sinumang papasok sa lugar na ito. Mula sa sentro ng Mindoro, Calapan City, 6 na oras ang biyahe bago makarating sa liblib na lugar na ito. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, notorious ang barangay Paklasan sa pagbebenta ng illegal na droga, gun running at gun for hire. Sa intelligence report ng PDEA, patagong ibinabiyahe sa Batangas Port ang illegal na droga. Isinasabay ito sa mga truck ng gulay at prutas na dumadaan sa roll-on, roll-off o roll-roll. Sinisiksik yan doon sa mga bagahe, doon sa mga partes ng mga sasakyan, saka kung minsan sinisiksik sa mga bag na dala-dala ng mga biyahero. Kung minsan isinasama sa gulay, ganyan. Pagdating sa barangay Paklasan, dito, inirerepak ka mga droga. Sakay tinitinda sa ilang karatig barangay at bayan ng Roxas Oriental, Mindoro na mga kamag-anakan at kapitbahay ng miyembro ng sindikato. Mula dito sa Roxas, may mga namimili sa kanila na nanggagaling pa dito sa area ng northern part ng Mindoro Oriental. Tapos yung mga iba na namimili sa kanila, nagbabiyahe pa galing ng Katiklan, papunta ng Boracay. Ang mga suspect, kargado ng matataas na kalibre ng baril na ginagamit sa kanilang illegal na aktibidades. Sinimulan man-mana ng mga PDEA undercover ang bentahan ng illegal na droga sa barangay Paklasan. Tumagal ng 2 buwan ang surveillance ng PDEA. Positibo ang mga transaksyong isinagawa ng mga ahente ng PDEA. Isa-isang nakilala mga personalidad sa likod ng bentahan ng illegal na droga sa barangay Paklasan. Ang mag-inang Nick Ver de Matulak at Carmelita de Matulak. Ang magkapatid na Benigno alias Ninoy Bernardo at Tots Bernardo. At ang mag-asawang Isagani Hilindon at Eden Hilindon. Lahat sila positibo sa pagbebenta at lantaran ng pot session sa kanilang bahay. Sila ang mga subject ng operasyon ng PDEA Region 4B na tinatawag Oplan Riptide. Eksklusibong pinili ng PDEA Region 4B ang grupo ng bitag para magdokumento sa delikadong operasyong ito. Tinanggap ng bitag ang imbitasyon at agad naming isinagawa ang pagpaplano. I'd like you to be the head of a team, kung sino yung in command. Dapat nandoon ka. Stick with the guy. Make sure cover everything. Body language. Inside the vehicle. Radio. Make sure na yung distant doon sa... You give me a wide, shot na para makita natin. Kung maaari, huwag ka masyadong dumikit-dumistansya ng konti. Unang-una para hindi ka tamaan.
Pinangunahan ni Regional Director Lyndon Aspacio ng PDEA Region 4B ang briefing sa gagawing operasyon. The two target personalities, husband and wife team naman yan. Tapos on the top of the screen, yung floor plan ng target residence. This is the objective Nestle. Isa lang ang target natin dyan, yung lalaki na nasa screen. Then the last one, this is the objective Meiji. Kung makikita ninyo, yung gate na yan, it's on the seaward side of the area. Ang pasukan niya yung doon, yung nasa floor plan sa taas. Dahil notorious ang barangay na ito sa pagbebenta ng illegal na droga, gun running at gun for hire, kung saan posibleng manlaban ng mga target na suspect. So as you can see on the screen, the bulk of the drug trafficking operations is being run by families. Due to the presence of numerous drug traffickers in the area, medyo naging bold ang mga illegalista dito. Okay. So we have decided to conduct this operation in order to somehow degrade yung activities ng mga drug traffickers doon sa area. Isinama sa operasyon ng PDEA Region 4B ang kanilang elite group, ang Special Enforcement Service or SES. At dahil kilala ring pugad ng mga miyembro ng New People's Army NPA yung lugar, idinagdag sa puwersa ng PDEA ang Mindoro Provincial Police o MORPO at ang 4th Infantry Battalion, 2nd Division ng Philippine Army. On the screen, makikita ninyo malapit doon sa TCP, the light green na symbol, yan yung AFP natin. They will serve as the security reserve component. And the last one is the PNP unit, manggagaling ng Kabalwa. They will serve as the suspect custodial team. They will assist in securing the target personalities. We want to send a strong message to the residents of the barangay na the law still rules in that part of Mindoro Oriental. Na hindi po pwede na maghahari dyan yung mga illegal na personalities. So let us prepare for the jump off towards FSP. Makalipas ang isang oras, pagapang nanilakbay ng PDEA, Mindoro Oriental Provincial Police, Philippine Army at Pitagang Bungabong Oriental Mindoro kung saan gaganapin ang final staging point. Alas 2 ng madaling araw, nasa Bungabong Oriental Mindoro ang lahat ng mga operatiba at bitag. This is a joint operation of the AFP, PNP, and PDEA. So our mission for today is to serve multiple search warrants on several drug personalities in Barangay Paklasan. Now, what is the threat assessment? Kung makikita ninyo yung clustered targets, yung dalawa dito at least confirmed to be armed. Do not relax. Tignan ninyo dahil baka may mga kuyog yan eh. Magkakamag-anak yung mga yan. I hope that with the numbers ng grupo natin ngayon, madi-discourage na kung merong gustong manggulo talaga mamaya. Let us observe rules of engagement. The time now is 0340. Jump off natin dito will be 0500. Matapos ang final briefing, mabilis ang tumulak ang grupo sa target site, ang Barangay Paklasan. Eagle 1, ano ng status over? Okay na siya, nakita siya. Go na kami go na kami. Sa biyahe pa lang matensyon ang operasyon. Ang aming dinadaanan ambush area. Pagdating sa target site, sabay-sabay nilusog ng mga partida ng PDEA kasama ang bitag ang 4 na target na bahay. Target house number 1. Makati siya.
bahay na mag-inang suspect na sina Carmelita de Matulac at Nick Ver de Matulac. May hangover pa sa paggamit ng shabu ang mga ito nang humarap sa mga operatiba at bitag. Takbo! Target house number 2, pagmamayari ng suspect na si Benigno alias Ninoy Bernardo. Nasorpresa pa kuno sa paglusob ng mga operatiba. Go! Dapat! Kabiliyo to! Ang target house number 3, pagmamayari ng kapatid ni Benigno na si Tots Bernardo. Clear na ba to? Clear! Tiyempong may dumating pang text message sa kanyang cellphone. Aptong tumitimbre pa sa kanya, subalit hulog na sila sa bitag ng PDEA. Palitan mo yung tira mo. Subject. Pasit itong dalawa. Ang huling target house, pagmamayari ng mag-asawang Isagani Hilindon at Eden Hilindon. Kunyari ay walang alam sa droga. Ilang minuto ang nakalipas, dumating na ang kagawad ng Barangay Paklasan, Rojas Oriental, Mindoro. Si kagawad, kamag-anak pala ng isa sa mga suspect. Sa bisa ng search warrant na ipinagkaloob ng Executive Judge Marino de la Cruz Jr. ng Manila Regional Trial Court Branch 22, isa-isa nang naghalughog ng mga operatiba ng PDEA sa 4 na target na bahay ng mga suspect. Peking pera ka pa. Yari ka sa Bangko Sentral yan. Ang mga K9 nagsimula na rin maghanap ng ebidensya. Ang mga ebidensya agad minarkahan kaya sa target site pa lang maayos na itong naidokumento. Habang nangyari ang lahat na ito, patuloy pa rin nakabantay sa perimeter ang mga miyembro ng Philippine Army. Ito'y para masiguro hindi kami mabibiktima ng ambush. Matapos ang ilang oras ng paghahalughog, matagumpay na nakuha at naidokumento ng mga PDEA operatives at bitag ang lahat na kakailanganing ebidensya.